Okay, magandang gabi mga darling. Kumusta? Ating pag-usapan naman yung ah, dati na to na-discuss ko namin, no, mga vlogger. Mula noong nagkaroon ng problema dyan sa Senado noong May 11, kung di ako nagkakamali, no, na mayroon kaguluhan. At yun nga, yung pagdating ni Bato de la Rosa, makukonsider pa ba natin na senador siya? Kasi hindi naman siya uma-attend, no? Dumating lang siya noong nung papalitan na yung Senate President. Ayun na nga, si Cayetano. Noong magbibilangan na, magbubutuhan, saka siya umakyat. At yun nga, nagtatakbo siya. At di umano may naghahabol sa kanya. At yun nga ang NBI. Pero sa CCTV, wala pong nakita na may humahabol. Kundi sila lang na mga kasama niya. I think mga ano niya yun, bodyguard. Okay? At doon sa parking lot, makikita na galing doon sa van di umano ni Cayetano, kotse o van, doon siya nakasakay. And then may nagkaabang na NBI, dalawang babae, kung hindi ako nagkakamalin. So hindi po humabol, kundi siya lang may gusto na magtatakbo. Yun yung hinahanap ng NBI na CCTV, no? Ayon kay Melvin Matibag. Kasi doon makikita kung talagang hinabol ba siya o hindi, no? Kasi kusa talaga siya na nagtatakbo lang, pumiglas kasi hinawakan, pumiglas, tapos nagtatakbo na. Then pagdating sa taas, yun na, gigil na siya. Pati yung hindi naman dapat pag-initan, na pag-initan niya. Ayun. At dahil doon, naging SP ang isang Alan Cayetano. Dahil nakabuo sila ng 13 member. Ang gulo, no? Yes, ang taong bayan naguguluhan sa kanila. Kanya-kanya sila ng power. Alam nyo, kami, no, na mga ordinaryong mga netizen, nag-iisip kami, oo, kung bakit kayo nag-aagawan sa isang posisyon. Hindi kaya may pinagtatakpan kayo dahil sabit din kayo? O hindi kami kami na mga pro-government vlogger. Nag-iisip din po kami, no? Kasi wala na kayo natatrabaho, totoo lang. Nakakainit na kayo ng ulo. Kami na mga mamayang Pilipino na ordinary lamang na magtrabaho. Araw-araw po kami gumagalaw para makapagtrabaho. At mayroon sahurin at the same time may tax po kami na may ambag para sa mga gastusin, pansahod sa mga tao katulad nyo na nasa gobyerno, na sana naman ay tumbasan nyo ng trabaho. Yun yung gusto namin po. Kasi kami, pag hindi kami pinagpawisan, hindi po kami kakain. No? Hindi katulad nyo. Nakaupo lang. O kaya hindi papasok sa sahod. Dapat no work, no pay kayo eh. Kaso hindi yun eh. Hindi yun ang nangyayari.
Ha? Katulad niya, si Cayetano, nag-boycott. Dahil nakulong si Estrada. Hindi pa po kayo majority. Napapag-usapan na yan. Sabit na yung ibang mga senador sa flood control. Bakit idadamay yung dapat trabaho nyo? So ngayon, nakapagbuo ng 12 yung minority na sila Tito Sen, kayo 10 na lang. Ngayon, manggigigil na naman kayo. Bakit kayo napalitan? Hindi naman yung problema ng minority. Problema po ninyo dahil hindi po kayo pumapasok. Wala pong nagagawa kayo. Wala pong nagagawang trabaho. Kumbaga, yung Senado, nabakante ng 3 araw. Bayad po kayo ng taong bayan. Tandaan po yun ninyo, Cayetano. Okay? Kami naghahanap buhay para makaambag sa tax. Anong ginagawa nyo? Bakit kailangan maparalisa ang Senado? Bakit kayo kailangan magkagulo? At ang naapektuhan ay ang taong bayan. Ang gobyerno na dapat doon nakakatuwang kayo. Pero hindi. Sayang yung effort namin na inihalal kayo. Okay? Yung dating majority, I think, wala pa kayo 1 buwan. Cayetano. Okay? Pag-usapan natin, excuse, yung kung bakit po kayo may kaso. Okay? Ito na. Pakinggan po natin bago tayo mag-react. Galit at lungkot ang nararamdaman ng ilang civil society group sa nangyayaring gulo sa Senado. Kinasuhan na rin nila ang mga tumulong umano sa pag-eskapo ni Senator Bato. Ang detalye sa Agenda Report ni John Manalo. Inireklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robby Padilla at si Mau Ablasca dahil sa umano'y pagkikipagsabuatan nila sa sinasabing pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa matapos ang Senate hearing noong May 13. Pasado alas 9 ng umaga dumating sa tanggapan ng Ombudsman sina Tintig Pilipinas co-conveners Kiko Aquino at Sylvia Claudio kasama ang ilang miyembro ng civil society groups ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila, yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagkakas mula sa Senate building, inagawa lang nila dahil sa office na ino-occupy po nila. Dagdag ni D, akma lang na ireklamo sina Cayetano, Padilla at Ablasca sa Ombudsman para agaran ng maimbestigahan ang kaugnayan nila sa mga kabuluhan sa Senado. Continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na napapahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen. Paraan din anya ang reklamo ito para manindigan na makatarungan at naayon sa batas ang prosesong isinasagawa ng ICC na naglabas na ng arrest warrant para kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Kaugnay nito ay nagpadala rin ng complainants ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC bilang courtesy at pagbibigay impormasyon. Hindi rin pinalagpas ni D at ng mga complainant ang patuloy na pag-boycott ng Senate majority sa kanilang mga sesyon. Naniniwala sila na dapat nang bumaba sa pwesto si Cayetano. I think we agree with that call po. So, sa ibang mga bansa, for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Peter Cayetano bilang Senate President. So, I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign. Sa ngayon, wala pang pahayag sina Cayetano, Padilla at Ablasca sa hinaharap nilang reklamo sa Ombudsman. Bukod sa reklamo obstruction of justice. So, yun. Yun ang kaso nila. Obstruction of justice kasi nga dumating si Bato, kinusto din ng nanalo na majority na si Alan Cayetano. Okay? I think after 2 days lang sa loob ng Senado, kinagabihan 2:30 in the morning, ayun na,
nakaiklabo na pagkatapos ng baril-barilan, tagu-taguan nila. Okay? So, yun ang naging problema kung bakit kinasuhan sila ng obstruction of justice. Dahil si Bato ay pinadalhan na ng warrant de arresto na galing sa ICC. Ito hindi naman kailangan pagtalunan pa eh. Kung hindi kayo kumakampi sa mga nakakagawa ng hindi tama sa kapwa Pilipino nyo. Hindi kumakampi kayo eh. Katulad yan si Estrada. Anong nangyari? Nag-boycott kayo. O sinong nag-i-struggle? Mga kapwa nyo Pilipino na nag-aambag para makasahod kayo. Instead na yung trabaho ang atupagin nyo, hindi. Nag-boycott kayo ng 3 days alan kay Tano. Ngayon, magpapaliwanag ka dyan sa FB Live mo. Ay, ang 3 days na inaantay po kayo ng mga minority na sila Tito Sen. At saka hindi nyo pa napapaliwanag kung bakit nagkaroon ng problema sa Senado, umabot pa sa may nagbaril-barilan, nagtagu-taguan, nagtakas na. Yan. Na yun ay dapat pinapaliwanag nyo sa taong bayan. Diba? Huwag masyadong gahaman. Sa kapangyarihan. Dahil hindi naman kayo dyan habang buhay. Sa totoo lang. Para saan? Hindi naman kayo nakakatulong. Pansarili lang. Sa ating bayan, wala. Si Bato, walang kaso yan kung walang nagawang hindi mali sa kapwa Pilipino. Bakit kailangan harangin pa? Diba? Yun lang yun eh. Dumating yung TRO, wala na si Bato. Umiklabo na. Sino ang Senate President? Ikaw, Cayetano. Sino ang kasama nung umalis ng madaling araw? Si Rubin Padilla. Sino yung baril-barilan, nagtagu-taguan? Si Aplaska na SG dyan sa Senate. Ang sabi niya, mayroon pang mga video kinukuha ng NBI, ang DILG, wala naman. So, mas maganda, paliwanag nyo yan sa mga Pilipino. Dahil napanood po namin sa mga reporter na nandidiyan sa Senado. Hindi po mawawala yan sa isipan namin. Yun yung totoo dyan. Hindi po yung mawawala. Nakatatak na yan. Nasa history na ng Pilipinas yan. Bukas, ewan ko kung anong gagawin nyo, hindi ba? Bahala kayo, anong gagawin nyo bukas. Ay, may nakakuha na ng majority. Okay? At si Win Gatchalian ang gustong iupunan nila. Isa na lang. Mapapalitan ka na kay Tano. Yun. Ang dami ng mga lawyer, dating mga senador na nagpapaliwanag na okay
yun ay ayon sa batas, kahit ang Malacanang nagsabi na okay yun, na ayon sa batas, na mapalitan ang leader ng Senado. Yun naman ang kailangan para gumana na yung mamagtrabaho na yung nandidiyan sa Senado at makagawa na kayo ng batas na kapaki-pakinabang ng mga mamamayang Pilipino. Okay? Sana i-share nyo ang video ko para may rin ako ng mga viewers, no? Kung hindi pa nakakakilala kay Mamita, start. Bye-bye.